ko lang pangalan mo. Nangingiti na ako. Nararamdaman ko saya na dala mo sa puso ko. Dahil sa'yo nagsikap ako. Nagkabahay ako sa tulong mo. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, love kita, pag-ibig ko. Huwag ka sana. Hello. Okay, good morning, good afternoon, and good evening po sa mga kapamilya, kapuso, kapatid na sumusubaybay po sa aming pag-ibig segment. Bago po tayo magsimula, banggitin ko po ang ating mga website na pwede nyo po kayong mag-login. Ito po ang www.ustream.tv/channel/kakampi online, kakampi-news.blogspot.com, kakampi.wix.com/kakampi, and you can call us at the local numbers 553-8656-788-3607. Ayan po, nandito po kami. My name is Eric Elioso. Ako po ang Information Officer 5, Supervising Officer po ng Asia Pacific, and ang kasama ko po. This is Mabel Villarosa po. Sa ngayon, ilang days na lang tayo, Sir Eric? 43 days to go. For Christmas. So, Opo. kami po ang unang-unang babati sa inyo. Merry Christmas. Advance, ano ba? Happy Holidays. Ayan. Long weekend ngayon too. po ay November 12. 2014. Ngayon po ay kasalukuyang 11 a.m. in the morning. Yes. Ayan po. So, Ilang ano ba? days bago mag-bonus? 13th month? yung mga 13th month nyo, yung mga inaabangan ninyo. Yes. Sa ibang countries, siguro sa December pa ang inyong 13. Pero marami, November, di ba, nagre-release? Oh, November. Marami. Lalo na mga private, no? Yes, correct. Ayan. So, Oo. tamang-tama po, bago ninyo ma-receive ang inyong mga bonus, meron naman po kaming ihatid sa inyo na mga programang pwede ninyong pag-spend ng inyong mga makukuhang extra bonus. Yes. So, ito yung mga bagong updates namin sa Pag-ibig Fund. Mabel, ano nga bang ating bagong programa? Actually, hindi naman to bago. Oo. Pinopromote naman namin ito. Kaso, para doon sa mga hindi pa nakakaalam dito sa produktong ito, sana po tangkilikin ninyo dahil kayo po ay magbe-benefit. Especially, this is another savings program of Pag-ibig Fund. Ayan, Mabs. Okay, anong gusto mong umpisa natin, Sir Eric? Yung bongga o yung bonggang-bongga? Bongga muna. Bongga lang, okay. Bongga na lang so, muna. kung bongga lang ang kailangan natin, eto pang medyo long term siya kasi 5 years ang spend natin dito. Ito yung tinatawag nating Modified Pag-ibig 2, kung saan ang bawat miyembro natin na active member ng ating Pag-ibig 1, may chance o merong pagkakataon na makapag-invest para doon sa kanilang future. Ito nga yung sinasabi natin kanina, wise investment for their
bonus na Oo, makukuha. tama. So, Mabs, ito yung sinasabi nating pangalawang pag-ibig. Nako. Yes, oo. Abangan ninyo yung Oo, commercial yung natin pangalawang kung bakit pag-ibig. ngayon legal na ang Pangalawang pag-ibig, Oo. yes. Di ba Oo. pag sinabi kasing pangalawang pag-ibig, ay, nakakulot ang mga noon ng mga Mm. misis. Yan yung sa mga natin, yung sa mga teleserye na Oo. napapanood ngayon sa sa isang Iba't network. ibang channel. Oo. Merong Oo. legal wife. Yan, oo. Ito, legal na pag-ibig. Oo. Yun lang may bayad to. Correct. Pero alam mo, Sir Eric, hindi Oh. basta-basta ang ating makukuha dyan. Birmo sa halagang minimum natin actually is 500 pesos. Okay, Diba? to join this MP2 program, kailangan yung na-mention mo, kailangan Active member ka ng ng Pag-ibig One. Ito yung mandatory po, no? Oo. Now, dahil requirement ng Pag-ibig One membership sa Modified Pag-ibig 2, ang initial investment o yung minimum nating savings para sa MP2 program ay 500 pesos. So, Ayan. lagyan natin sila ng illustration. Halimbawa, 500 pesos yung ininvest mo. Okay. Buwan-buwan. Monthly, Okay. okay. Sa loob ng 5 years, meron ka ng, alam ko, matalino ka dyan. Ito, babasahin ko. Ito, sa 5 taon na paghuhulog ng 500 pesos, Meron kang meron kang 30,000 pesos. Okay. Okay. Ang dividendo kasi natin dyan, eto maganda. Ang dividendo Okay. natin mataas ng 0.5 kesa doon sa na-earn natin sa Pag-ibig Yun sa One. regular natin na Pag-ibig Correct. One. Ang Okay. normal nating nakukuhang dividendo is 4%. 4%. So, ang expect natin na dividendo for MP2 will be 4.5. Okay, Tama. 4.5. So, additional 0.5. 0.5. Okay. Opo. Compounded ang ano nito. Wow. So, yung Okay. yung ininvest mo Mhm. na 30,000 magiging 33,624.35. Oh, Kita nyo, pati may cents. cents pa yan, ha? Oo. Tapos eto pa ang ano diyan, hindi ka naman obligadong maghulog buwan-buwan. Yes. Kung ikaw merong bigla ang pera, Katulad niyan, ito na nga, yung Pasko. yung bonus, mga oo. bonuses. Okay. Iniles mo na yung mga magiging expenses mo, may natira ka pa halimbawang 30 mil. Yung 30 Okay. mil, pwedeng yun lang yung maging investment mo. Yes, Tapos pwede na yun. i-withdraw mo siya ng 5 years, malaking kikitain mo talaga. Yes, diba? Instead okay. na spending it sa bangko. Correct. Pero may special feature ang MP2. Ano ba ang special features Diba niya? hindi siya maaaring maka-avail ng kahit na anong loan. So purely savings lang siya. Okay. So, hindi pwedeng gamitin ang MP2 program para sa loan. Correct. Okay. Kaya nga ang ano dito, ang kailangan dito, active Pag-ibig One member ka. Kasi sa Pag-ibig One, doon ka makaka-avail ng lahat ng ating mga loans na ino-offer sa ating mga miyembro. Okay. So, ibig mo sabihin, dapat Pag-ibig One, naguhulog ako. Continuous ako naguhulog Correct. ng Pag-ibig One. Tapos, para sumali, Mag-invest ka for mag-invest ka another program doon natin, yung Okay, Pag-ibig 2. Pag-ibig 2. Yung Pag-ibig One, actually, since mandatory siya, kung dito ka nagwo-work ka, kung Okay. nagwo-work ka sa Philippines, hindi mo na siya masyadong worry kasi kinakaltas na to sa iyo eh. Yes, Merong okay, counterpart yes. Oo, ang tama. employer natin dito. Oo. So 100 ang kinaltas, 100 ang sa employer, may 200 kang savings. Yes. Pero para dun sa mga OFWs, Okay. ano ba ang Para natin doon sa mga OFWs naman, di ba meron mga OFWs tayo na naguhulog ng more than 100, which is that's Yes. good. Okay. Kasi the more na nagsisave ka, mas malaki yung savings mo, mas malaki yung future na makukuha mong pera sa Pag-ibig Fund. So, yung mga OFW natin, ang kailangan lang po is hulugan ninyo, kung hindi man buwan-buwan, at least pwede sila magbayad, di ba, ng one-time payment? Yes. Pwede. Yung advance Pwede payment mag-advance na ng natawag hulog. kasi naiintindihan Yes. naman namin na Oo. hindi ganun kadali ang mga day off para sa ating mga Correct. OFWs. Oo, correct. Oo. Especially do sa mga nasa Middle East countries, sometimes ang binibigay lang talagang off day ay 1 day. Correct. Oo. Per month, no? Tama. Hindi katulad do sa ibang countries na every week merong off days. Now, Mabs, merong Na may question.
I don't know kung phone in or comments to, no? Related to sa ating topic, Sa yung MP2. MP2. Tax-free ba yan? Coming from Romelito de Guzman. Ayan. Yun pang isang kinaganda nito. Yun ang other benefit. Correct. Tax-free Okay. siya. So, Tax-free. Mr. De Guzman, Yes. buti na lamang po't nakikinig kayo ngayon. So, alam nyo na ngayon kung anong i-invest nyo para Okay. sa inyong makukuhang bonus. Bonus, yes. So, ang second question natin, Sir Eric, from Nelly Soto. Pero mamaya natin discuss to kasi related naman to sa Sa housing. loan. Oo. Sige, sige. So, Mr. Romelito, sa katanungan po ninyo, tax-free po ito. No? Yes, correct. Mm-mm. So, any amount of investment po dun sa gagawin ninyo sa MP2, wala po siyang withholding tax. Ayan po. Tsaka 5 taon lamang po yung ating aantayin. Tapos Yung pwede mo term. na siyang makuha. Yes, after 5 years of continuous payment or makiklaim nyo po yung investment nyo plus yung dividend natin. Correct. Oo. Alam mo, maganda rin to para doon sa mga mag-aano ng mga early retirement age natin. Yes. So Oo. imagine kung halimbawang nag-OFW ka, nagwo-work ka, syempre hindi naman lahat for life na mag-OFW. Correct. Sino ba may gusto nun? Syempre, gusto rin natin mag-stay dito with our Oo. families. So ngayon pa lang ho, i-plan nyo na po. Hindi ka man 52 years old, hindi ka man 50 years old. Kung mas bata ka magsisimulang mag-invest, mas maganda. Oo naman. Kasi Oo. ang kagandahan nito, kahit ilang beses kang mag-enroll sa MP2, Yes, oo. Meron- So kung matapos mo yung 5 taon, pwede mo pwedeng reinvest. i-renew. Oo. i-reinvest Meron mo ding ulit. iba, Sir Oo. Eric. Actually, may nakausap akong OFW natin. Maganda yung strategy yung ginawa niya. Meron Okay. siyang 2 anak na high school. Parehas na high school. Okay. Oo. Ang husband niya is working at Singapore. Oh, Siya plain okay. housewife lang. Plain housewife. Okay. Nung nalaman niya si MP2, kinumpute niya na kagad kung kailan magka-college itong mga anak niya. Okay. So nakaset na. Nakaset na, oo. Nung so may una- paggagamitan talaga siya after 5 years. Correct. Okay. Nung una, kinuha lang niya isa. Pero Okay. sabi nga natin, ma'am, hindi, pwede ka mag-multiple MP2. na MP2. Okay. Pwede kang ngayon mag-invest. Sa next na naman po, magkakaroon ka ng extra money ulit, pwede mong invest. Ang ginawa niya, Sir Eric, kinumpute niya kung kailan magka-college yung ikalawa niya at hinulugan niya. Okay. Hinulugan niya. So, sabi ko nga, magaling yung analysis ni Mrs. Kasi Okay. kita mo, hindi mo nga naman sure kung hanggang kailan pwedeng mag-work abroad ang asawa mo. Tama. 'Di ba? Tama. So sabi niya, ito pa pwede na to kahit pang hanggang 2 taon daw ng koleyo ng anak niya. Dadagdagan na lang niya. Sabi ko, Correct. good, pwede, Oo, 'di ba? Tama. So yung mga ganun. Kumbaga in addition nito dun sa syempre may mga educational plans na kayong Hawak. hawak, no? So this is another form of savings na magagamit ninyo in 5 years time. In 5 Ayan. years So ito yung programang ito is designed para dun sa mga may pera na gusto talaga meron pa silang extra money. Money na Oo. At lalo na doon sa sinabi mo, kasi tama rin naman yung sinabi mo na we have to plan ahead, especially Correct. ang kolehiyo sa Pilipinas ay hindi na ganun dati na mura. Oo. Ngayon talagang Nasa ano na sa pagkakaalam ko, ang ating kolehiyo nga ata ngayon nasa 60K na per kita SEM, mo, di ba? imagine 60 Oo. per SEM lang yun. 60K. 2 Oo. beses ka Dalawa yun. sa loob ng isang Oo. taon. So medyo expensive Oo. talaga. Lalo na kung dun sa isang school, university na tri-SEM pa. Yun, di Nako. 3 beses. Tapos isa lang ang nagwo-work. Oo, yun so ang pinaka, talagang magiging kaakibat mo yung Yes. asawa mo. So maganda, sabi ko nga, Oo. maganda ma'am yung gagawin mo. At Tama. saka diniscuss niya yung sa husband niya at natuwa yung husband Yes, niya. oo. Oo, kasi tama nga yung sinabi rin ni Mabel na hindi tayo magtatagal sa abroad. Definitely it's a short time. Short period lang yung ating pagstay sa abroad dahil nangangailangan tayo. Later on babalik Oo. tayo sa Pilipinas at dito pa rin tayo
babalik, di ba? Oo, dito pa rin tayo mag-i-stay for Yes, good. oo. So, for those Ayun. interested to join the MP2, kung Yes. kayo nasa abroad, meron po tayong mga offices abroad na pwede Okay. ninyong lapitan or kaya visit our website. It's www.pagibigfund.gov.ph. Yes, so right now we have at least 21 posts sa abroad. So dun nga sa aming website makikita niyo yung aming directory. Mostly we are concentrated dun sa mga maraming concentration ng mga OFWs sa Asia Pacific, Middle East and Europe. Soon we will be opening our post America. in North America. So abangan po ninyo yung mga nasa Amerika po, no. So Correct. magkakaroon po kami ng opisina diyan. Ayan po. So with that, ano pa ba? Mayroon pa ba tayo sa MP2? Sa MP2, Okay, so far okay i-recap naman. natin, no? So to join the MP2 program, you need to be an active Pag-ibig One member. Ito yung mandatory membership. So ang minimum contribution na kailangan na ihulog do sa savings ay 500 pesos. It can be more, no? So meron kaming mga clients na nag-i-invest ng 500,000, 1 million. One time lang nila One-time investment, tapos after 5 years they can Tsaka claim. no. So yun, no? Oo. So any amount po na gusto po ninyong i-invest dyan, and it's tax-free, and it's government guaranteed. Isa pa yung feature niyan. Oo. So ito po yung magandang feature ng MP2 program. Okay. So yun. One thing more, Sir Eric, kasi baka ano pa? ma-confuse kayo. Di ba meron kayong natawag nating Pag-ibig ID number or MID number? Yes, So, MID pag may number. MID number ka, it start at 1210. Yes, mga ganun po. oo. Yung MP2 po, para hindi ka malito, ang ano naman po niya, number niya, start at 5. Yes, oo. Okay. So parang sa bangko, you have this regular savings account, personal account. Ito naman is yung ating kung sa banking terms, ito yung ating time deposit. Oo. So another account number 'yon, no? Correct. So dito naman sa yung sa MP2, it starts with number 5, it's a 12-digit number. So you can also register online. Tama. Oo, para sa enrollment ng MP2 program namin na magge-generate doon mismo sa aming website yung inyong MP2 account number. Tama. Okay. So once na ma-generate na itong account number na ito, you can start paying dun sa mga accredited remittance partners natin sa abroad. So, Ayan. importante po yung number na yun. Kasi marami sa ating mga members na experience namin, naliligaw yung kanilang investment. Napupunta siya sa regular na Pag-ibig One lang. And then, Oo. eventually, tatawag sila how much na daw yung money nila na na-invest for MP2. Nagugulat na lang kami kasi nakalink Nakalink dun sa Pag-ibig One. Yes, correct. Oo. So, para hindi kayo siguro malito, P1, P2. Parang P1, ganon. P2, Parang mas Tas madali. No? pwede Yung kang P1 gumawa mo, ng- ito yung number. Yung Oo, P2 mo, ito yung number. Ganun lang. Para Oo. pagpunta mo sa mga remittance partner Oo. natin, pwede mong iabot sa counter eh. Sabi Yes, mo, oo. eto po yung Pag-ibig One ko, eto naman Oo. po hulugan ko for Pag-ibig 2. So, 2 Oo. receipts ang makukuha ninyo. Yes, 2 receipts yan. No? Yes. Now, usually sa mga remittance partners natin sa abroad, may mga combo payment sila na makakatipid kayo dun sa remittance charges, no? So, i-avail din ninyo 'yon. So, Correct. mga remittance partners natin, I think pwede naman nating sabihin kung sino-sino sila. Oo, no? pwede. Yung mga iRemit. Okay, iRemit. Okay. Yung mga Ventaha partners namin. Oo. Metrobank, PNB, PNB. Philippine National Bank, AUB, CBN. Yan. So, yan yung mga remittance partners natin abroad. Para sa madali nilang paghahanap, nagpadala tayo ng sticker na Okay, Pag-ibig yes. payment accepted here. So, Yes. for those na yung sa mga nagpupunta sa mga mall abroad, Yes. may makikita po kayong ganoon. Usually, I-approach may nyo na sticker lang po. yun o meron silang posters na nakalagay doon na Yung they Pag-ibig. accept Pag-ibig payments. So, Okay. ayun. You can also visit our website do sa www.pagibigfund.gov.ph. Dun sa click nyo lang po yung Filipinos Working Abroad.
You can select po kung ano pong country, tapos kung ano yung anong location ninyo, tapos yung lalabas po kung anong Kung anong remittance remittance center. partners namin ng pwede nyong pagpilian. At Ayan. para naman dun sa mga area na talagang imposible daw na makalabas sila or magkaroon ng chance na makalabas, Yes. pwede rin po kayo magpabayad sa inyong mga representatives. Dito sa Pilipinas, dito sa yes. Pilipinas. So they can pay directly to our Pag-ibig member service desk. Meron din kami sa mga malls dito, no? One of them is Robinsons, meron ding SM. May mga small Ayan. branch na tayong Oo. nakakalat. Pero for dedicated to OFWs, we have in Trinoma, we have in SM Manila, we have in Duty Free, Robinson, and POEA. Yan, sa May Ortigas po. Sa Yan. Ortigas. So, yun po yung ating... Yun sa regarding sa membership savings nila, yung natawag natin Pag-ibig One, pwede silang magbayad through credit card, di ba? Yes, okay. Isa pang payment facility namin sa aming website, itong Credit card. online payment facility, which is credit card ang gagamitin. Okay. Yes. Powered by Visa or Mastercard. Mastercard. Ayan. Kaya So, lang hindi pa nakalink ang dito Pag-ibig 2, Yes, yung hindi pa MP2. MP2 hindi So pa kasama. Pag-ibig 1 pa lang po yung maaari ninyong bayaran. Yes. Yung housing hindi pa rin siya nakalink diyan. Pero eventually po dinidevelop na po siya. So soon i-announce po namin pag acceptable na po ang Pag-ibig 2. Yes. Okay? Ayun. So that's it, partner. Okay. Saan na tayo ngayon? Doon na tayo ba sa bonggang-bongga? Okay, dun sa second bonggang-bongga. Bonggang-bongga. Okay. Yung bonggang-bongga natin, alam mo, ito, familiar na halos lahat eh. Kasi, kumalat na yung balita na Parang tayo Ebola. ay mas matindi pa sa Ebola, Okay. actually. Okay. Kasi ito, hindi nakamatay, nakabubuhay. Okay. Nakabubuhay. Biro mo, Okay. 10,000 US dollars Okay. ang ipamimigay lang naman ulit natin. Ulit. Kasi po, Oo. it's part 2. two. Pangalawang Okay. beses na ano po ba tong ito. part 2 na to? Okay. Ito yung ating OFW member dagdag ipon raffle promo. Actually, Yun. nag-start siya nung July. July 1 nag-start. Yes, oo. Okay. Until At matatapos sa December 31, 31. 2014. Pero the grand draw will extend until January 16. Yes. Okay. Meron tayong mga members na nanalo na i-announce na natin yun Yes. dito at makikita naman nila yun sa website. Malay mo, ikaw na ang susunod na manalo, Yun. di ba? Oo. Ikaw na. Ikaw na. So ano ba, papaano ba? Baka si member natataranta na, sasabihin niya, Dami naman. ano ba to? Naguhulog ako ng Pag-ibig 1, may ina-announce silang Pag-ibig 2. Meron na naman ako ngayon naririnig, raffle promo. Okay. Paano ba ako makaka-join dito? Yan ang pinakamadali. Mm-mm. Okay. Unang-una ang dapat nyong gawin, yung inyong hulog from July 1 onwards hanggang December 31, dapat nakapaghulog kayo ng at least a minimum of 600 pesos. So single receipt On a ito? single receipt. Okay. Oo. So, kapag nakapaghulog na kayo ng 600 pesos, you are entitled to one raffle entry. So, sample, naghulog si miyembro ng 3,000 pesos. Okay. Okay. Mm-mm. So, i-divide mo ang 600 sa 3,000, that is equivalent to 5 Five raffle raffle entries. So, dahil nag-register ka, you will be given one bonus raffle entry. So, Okay. you will get 6 raffle entries. Okay. Now, how to register naman? Kumari nagbayad na ako. So, how to register? Just visit our website. Ayan po. Doon, meron pong OFW Dagdag Ipon Raffle Promo Part 2 registration. Just click here. Doon sa may Filipinos Working Abroad yon. Tama. Click nyo yun. Tapos, Sagutan lang lalabas nila na- yung mga data. Kasi yung mga fields, ang importante, meron kayong mid number, no? So, yun yung pinaka-importante, yung Pag-ibig mid number. Kung hindi nyo alam ang inyong Pag-ibig mid number, you can send your inquiries to ofwcenter@pagibigfund.gov.ph. Ulitin ko po, ofwcenter@pagibigfund.gov.ph para makuha nyo yung mid number.
Once na nakapag-register na kayo, okay, ito na yung third part. Meron kaming email na Ipapadala. isi-send sa inyo yung confirmation na kayo po ay nakasali na sa raffle promo. It will be followed by your raffle entries. Dun sa sample natin, you will have 6 entries. Once na na-email namin sa inyo yun na po ang inyong valid entries para sa raffle promo. Ayan. So, napakadali lang. So, importanteng merong email ad. Yes, may email ad dapat yun. Dun sa registration process, hihingin naman yung contact details ninyo, like your contact number, kung nasa abroad ito, or sa Pilipinas, or at saka yung ating email address. Oo. So, sana po, wag po ma-block yung inyong email address dahil ito po, dun namin po ipapadala ang inyong mga raffle entries. Electronic po ito, hindi po coupon. Okay. Ayan. So, first step, payment, at least a minimum of 600 pesos. Second step, register sa aming website. Third, yun na po yung email namin na isasend po namin yung confirmation email and your raffle entries. Ganun lang po kadali. Okay. Okay. Now, Di ba dahil yung minimension mo, Oo. minimension mo $10,000 US. Ano pa ba ang prices natin na Actually, matatanggap? bago ng yung mga prices, member? Oo. kasi meron na tayong mga members na nag-join, di ba? Yes. Okay. Unfortunately, yung sa first preliminary draw natin, hindi sila Luz Valdez sila, hindi sila nanalo. Yes, okay. Don't worry po, kasama pa rin po ang inyong entry para sa ating upcoming second preliminary draw. Ito yung gaganapin sa November 21. Okay. I-clear ko lang, Mabs, no? Yung mga sumali po last year, na mga nag-register, kailangan nyo pa rin mag-rehistro for the second part. Correct. Kasi kailangan nyo po mag-intend to join. Baka po kasi last year, Nag-join na nag-join sila. kayo, Oo. tapos yung ngayon po, hindi po namin ina-add po ulit yung registration ninyo nung last year. So, dapat po, for this year, Bagong registration nag-register ulit kayo na kayo po ay gustong sumali sa Raffle Promo Part 2. Now, dun sa Dun sa prices natin, meron tayong pinamimigay ng mga smartphone, iPad. Ito na yung mga minor prices Oo, lang, mga diba? minor lang. Oo. So, Smart TV, vacation package para sa inyong family. Kaya medyo major na yung Oo. konti yan. Vacation And then, package. yung airline tickets. Ito ang Round maganda no? Yung airline tickets at Oo, saka round yung trip. round trip. So, libreng bakasyon ka. Ito yung ipaparaffle natin doon sa second preliminary draw na gaganapin sa November 21. Oo, it will be next week na. Correct. Oo, November 21. So, ang ipaparaffle namin will be yung round trip air ticket, Tsaka yung family vacation package. package. This is a good for 4 persons. Tapos yung Smart TV, Smart TV and smartphone. Ayan. Oo. Huwag kayo mag-alala po kasi kung sakasakali pong nasa abroad kayo at nabunot namin ang inyong pangalan, we send you a message through your email. We inform you through your number na nilagay mo. Tawagan namin kayo. Oo. At tapos, bibigyan mo nyo lang po kami ng confirmation kung sino yung mag-a-accept ng inyong napanalunan. Yung iba kasi gustong dito i-claim, yung iba doon sa post, sa abroad. So, kung dito po i-claim, especially kung TV yan, o yung mga gadget, no? Pwede kayo mag-send ng inyong authorization letter. Ipapadala nyo lang doon sa designated email address namin. Tapos, with 2 valid IDs, government issued po ito, like passport, driver's license, PRC license, yung mga ganyan po. And yung resibo na pinagbayaran ninyo. Yes. Ano po yung raffle entries nyo. So, yun lang yung basic requirement. Sir Eric, di ba $10,000 to? Pwede Yes. ko ba itong papalit ng peso? Kung halimbawang papalarin? Yes. Actually, Pwede? actually, the $10,000 on once na ma-draw noong January 16, 2015 ito, converted to on the prevailing exchange Exchange rate. Tax-free ba? Tax-free. Okay. That's Ayan, good. tax-free to. Pero kung may validity ba? Kung halimbawa si member is nasa abroad nga, walang representative, and then
unfortunately, hindi siya makaka-away. Hindi niya ang tawag ito, hindi niya makiklaim. Makiklaim, oo. Ang gagawin lang ay, ang validity kasi ng ating prices is 1 year. 1 year. Oo. Okay. From draw date, no? So, katulad nung last draw natin, nung September 26, so, yung mga dinraw nun, na mga 10 persons, 1 year nun. So, by next year, 2015, September, yun yung ating last call nila para i-claim yung prize. Okay. Pero yung mga mga na-draw natin last September 26, most of them nakuha na nila. Most of them nakuha na nila. Oo nga, may nakita nga ako na nagpunta pa sa Philippine Embassy natin para i-claim yung prize. Yes, yun yung Smart TV. Icon. So, gano'n na lang po, makipag-ugnayan lamang po kayo sa amin kung meron po kayong karagdagang katanungan para dun sa mga diniscuss natin na MP2 at saka itong raffle promo. In addition do sa raffle promo, dun sa mga nanalo last year, meron tayong deadline. Oo. Okay. So, nag-send na po kami ng mga emails, tumawag na rin po kami sa inyo. At hanggang November 15 lang po siya. Oo, yun pwedeng pinaka-deadline natin. So, we do suggest po kung gusto niyo pang i-claim, makipag-ugnayan na po kayo sa amin. Ang pinaka-deadline po namin is hopefully hanggang November 15 na lang. Sayang naman kasi, no, yes. biro mo, minsan actually, lang ang isa na lang natin inaano, yung sa vacation package. Isa na lang. Oo. Tsaka yung gift checks. Yun na lang yung mga vacation remaining package ba natin, pwede niya i-convert into cash? Hindi. Hindi. Okay. So talagang i-a-avail pero pwedeng ipagamit doon sa pamilya. Sa family. Yes, oo. So yun. Talagang bonding na lang ng anong mangyayari. Yes. Oo. Okay, so ayun. So yun yung ating first part. Okay, yung MP2 and the raffle promo. Yung next po namin, we will discuss our housing loan availment. Okay. Pangalan, may balitang puno ng pag-ibig. Ngayon, kahit arawan ng kita, pwedeng magkabahay. Dahil interes na affordable loan, pinakamababa na. 4.5% na lang. Hulog buwan-buwan, kayang-kaya. Kailangan ng mas malaking bahay? Sige, lipat na. Sa regular housing loan naman, binaba ng 40%. Milyon-milyong buhay na ang aming napaganda. Dapat kayo naman. Sa pag-ibig, ang pinaghirapan may katuparan. Eto na, kalusugang pangkalahatan. Binibigyang halaga nito ang pagkakaroon ng PhilHealth Card ng bawat Pilipino. Kapag may PhilHealth Card, tiyak na makakatanggap ka ng maayos na serbisyong pangkalusugan. Di na problema ang pagpapagabot sa ospital. At kahit si tatay lang ang miyembro, ang buong pamilya kasama sa benepisyo. Kaya dapat may PhilHealth Card tayong lahat. Mag-enroll na sa pinakamalapit na PhilHealth office. Bilib kami sa'yo. Sa tuloy-tuloy mong hulog sa SSS, protektado ka at yung pamilya. Mag-member na. Marinig ko lang pangalan mo. Nangingiti na ako. Nararamdaman ko saya na dala mo sa puso ko. Dahil sa'yo nagsikap ako.
morning po ulit at Okay, nagbabalik we're back. po ulit ang Pag-ibig OFW program. At nandito po ako po si Eric Elioso at ang aking kasama. Ako po si Mabel. So, Nandito po kami para i-discuss ngayon ang ating housing loan availment. Ayan. So, una, ang aming i-discuss muna yung basic requirements ng pag-apply ng housing loan. Okay. Una sa lahat po, ang ating requirement po, yung housing loan application form. Ito po ay pwedeng i-download sa aming website sa www.pagibigfund.gov.ph. Punta lang kayo sa portion po ng downloadable forms. Print nyo lang po yung housing loan application form. Followed by, second po na requirement, yung ating employment contract o yung certificate of employment and compensation. Ito po ay ini-issue po ng inyong employer or yung galing po sa ating mga konsulado, sa ating embahada na authenticated po nila. Naka-English English to, no? Oo. So kung ito po ay in Arabic, in Nihongo, ayan po. Pa-translate nyo na po Pa-translate sa nyo po siya to English, no? Okay. Third requirement po, special power of attorney. Ito po ay downloadable din sa aming website. Kung kayo po ay nasa Pilipinas at nakakuha na po ng form, pupunta lang kayo sa isang notary public. Ilagay nyo lang po ang inyong yung name po ng inyong representative at panotaryo at yun na po ang isasubmit sa Pag-ibig Fund. Now, kung kayo po ay nasa abroad, kailangan nyo pong pumunta sa ating konsulado, sa ating embahada para magpa-authenticate. Meron din pong yung mga forms na sinasabi po namin ngayon, maaari din po itong kunin sa aming mga Pag-ibig Service Desk abroad. Ayan po. Ang ating fourth requirement ay yung member status verification slip. Ito rin po ay meron na rin po kaming form, downloadable din sa ating website. Form, pifilapan lang po ito ng miyembro o ng representative. Okay. Tapos, meron din tayo, Sir Eric, na kailangan. Ito, importante to, yung two valid IDs ng borrower tsaka ng seller. Yes. O, Oo. dapat, pag sinabi nating valid, kasi yung iba nagpe-present lang basta-basta ng ID. So, meron tayong Oo. mga valid IDs. Ito yung may signature ka dapat. Yes. At Ito saka yung may, ID, at least yung may photo. Photo, yes, correct. Oo. So, ang pinaka ditong ID talaga valid is yung passport, driver's license, ayan, voter's ID, postal ID. Ayan. Yan po yung mga kailangan ninyong i-present sa amin, no? So, ano pa ba? Ano pa ba mga additional requirements? Pero bago tayo pumunta doon sa mga additional requirements, ng mga titulo and everything, yung types ng housing loan natin. Correct. Oo, may mga different types ng housing loan availment sa Pag-ibig Fund. Tama. Hindi lang po housing loan, no? Oo. So, ang una po rito will be yung ating purchase of residential unit. Okay. Ito po yung pagbili ng property. Pwedeng condo, pwedeng old unit, pwedeng bago through developer, no? Correct. Okay. Second, purchase of ano ba to? Lot. Purchase of lot. Para din sa purchase ng lot, this should be residential, hindi agricultural. Okay? Hindi rin commercial. At meron tayong Residential lang maximum dapat. na square meter. Maximum lot size na 1,000. pwede sa atin ay 1,000 square meter. meter. More than that, kayo na po ang mag-shoulder nun. Okay. Meron Third, din tayong yung third purchase natin. yun nga, yung sabi mo kanina, condo or townhouse. Tapos, meron din tayo, kasi yung iba naguguluhan, ang purpose nila is magpapa-construct or magpapa-house improvement. Okay. Pag sinabi ko kasi nating housing loan, part na po siya. Yes. Kasama na siya doon sa purpose. So, papasok siya under housing loan pa rin po. Oo. So, nandito yung construction of house on a lot owned by the member. Kung may Correct. lote na kayo, gusto nyo magpatayo ng bahay, yan po yun.
Okay. Housing loan pa rin po yan, no? Tama. Second po, gusto nyo lang improve. So, home improvement loan po yan. Pwede po. Pwede po yan. Or kung meron naman po kayong mga existing na housing loan na nakapasok sa bank or other financing institution, Yes. pwede niyo rin po yan ipasok sa amin. Ang magiging kategorya niya is papasok siya sa refinancing. Of existing housing loan. Yes. So kung may existing kayong mortgage sa bangko or sa any other institution po, pwede nyo i-transfer. Correct. Pero may restriction yata tayo. Dapat may 1 year na yata sila. Na Nakapaghulog doon sa dating institution na yon. Yes. Or doon sa bangko. Ayan. So yun po yung ating different types of housing loan availment. Now, doon sa minention namin mga types, pwede rin combination yan. Okay. Tulad nito, purchase of a residential unit with home improvement. Pwede yon. Pwede yun. O Yes. kaya purchase of lot, Okay. tapos house construction. And house construction, pwede rin yon. Okay. So, Pwede rin yung purchase ng condo unit with parking lot. Pwede rin Pwede po. rin yun. Oo. So, para ka ng Jollibee, meron ka ng value meal. Yes. So any combination nung minention naming type, pwede po. pwede sa pag-ibig. Ayan. Okay. So, magsasample po kami kasi meron tayo kaninang nakikinig na member at nagtatanong si Ma'am Nelly Soto. Ang tanong po niya, magkano ba mag-loan sa renovation ng bahay? Okay. So, magkano ba ang ating maximum? Actually, in 2012, our maximum housing loan is only 3 million pesos. After ng 2012, we increased our maximum loan amount, loan entitlement to 6 million. Apo. So, ang ating maximum loan amount ngayon ay 6 million pesos. Correct. Ayan po. Kaya lang, yung iba kasi, ang thinking nila, pag sinabing 6 million na kagad yung makukuha nilang loan. Siyempre, meron po tayong mga basis dyan. Okay. Yung tinatawag nating capacity to pay ni member, kaya po kinakailangan natin yung kanilang Yung employment certificate contract, of no? employment and compensation or yung value ng property, yung appraised value ng property. So, sa katugunan namin doon sa katanungan ni Ma'am Nelly, kung renovation po ng bahay yung kailangan ninyo, magpa-fall po tayo under home improvement. So, meron po tayong mga requirements na kakailanganin sa home improvement. Aside dun sa yung first basic requirement. Correct. May additional requirement. Per loan purpose. Correct. So, yung renovation lang yung aming i-discuss muna. Okay. Para at least magkaroon ng guide si Ma'am Nelly. Yes. Okay. Yung unang-unang requirements na kailangan natin dito, yung certified true copy ng title. Definitely, hindi ibibigay sa iyo ni seller yung titulo. Yung original. Oo, yung original. Or hindi mo rin naman ibibigay kay Pag-ibig yung original. Yes, oo. So, kukuha ka lamang po sa Registry of Deeds na tinatawag natin certified true copy ng title. Ito rin yung sa, Land Registration Authority? Yung LRA. 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 Okay, yun. Tapos yung second, yung tax declaration ng lote. Tax declaration. Ito ba yung tinatawag na amilyar? Yes, oo. Okay. Siya yun. Yan yun. Pag sinabing amilyar. Okay. Kasi pag nagkuha tayo ng tax deck, karamihan dito, Sir Eric, na ang napapansin namin, ang baba, yung pala, ang naka-tax deck lang is yung lote. So, meron pa pong tax deck para sa bahay. So, hiwalay. Hiwalay siya. Kung ang tax deck na binabayaran ninyo is naka-indicate na po na for house and lot, that's good. Okay. Pero kung hindi po, kung nakalagay lang po lote, magtanong po kayo sa sa inyong munisipyo kung saan kinuha yung tax deck ninyo. Kuhanin niyo na rin po pati yung tax deck para sa bahay. Okay. Yan ang madalas na kakaligtaan natin Tapos yung updated real estate tax receipt, magkakasama na po yan pag pumunta ho kayo dun sa sa municipality ninyo. Kunin na rin po ninyo yung building plans and specification kung magpapa-improve ka ng bahay, Miss Soto, at saka yung bill of materials. So yung minention mo, ito yung plano. Correct, oo. Building plans, ito yung ginagawa ng architect o ng or engineer. Okay.
Okay. Tapos yung bill of materials, kung merong gagawa na architect or engineer ng bahay mo, sila So, na rin ipagawa yung, na rin niya. Oo, sila Oo. na rin yung magsasubmit nito. So, dito So yung bill of materials, ang composition nito, ito yung ilan ng simento, ilan yung hollow correct. blocks, Tapos, ilan yung labor mo. yung labor mo, Oo. yan, yun na yun. Kasama Okay, na yun siya, yun, lahat-lahat Okay. na yon. Oo. At ang importante sa lahat, yung location plan or vicinity map, ito kahit sketch lang niya. Okay. Kasi bibisitahin po ni Pag-ibig yung property. Kung medyo techie ka, Google Oo. Map. Google Map. Yan, Okay, di mas Google maganda. Map Pero mo kung lang. hindi naman, kuha ka ng ballpen at papel, sketch mo. Oo. Basta naiintindihan namin kung paano yung pagpunta doon sa location ng Yes. property, that's Oo. enough. Oo. Mhm. So, ganito, baka kasi kala nila, sabi nung iba kasi, ano ba yan? Ang Ito yung hirap. requirements lang ni Ma'am Nelly. Ni Ma'am Nelly, Ma'am Nelly oo. lang to. Okay. Marami nagre-reklamo na mahirap daw mag-avail ng housing loan. O, which mahirap is nga true. ba? Kasi, si member mag-i-issue ng representative. Yes. Ang pakiusap lang po namin, dahil lagi natin itong na-experience, pag kumuha kayo ng representative, huwag yung sobrang bata na 18 years old lang. Yes, oo. Kasi medyo mahihirapan siyang intindihin yung mga technical minsan na sinasabi natin. Oo. Or wag naman po yung masyadong matanda na mahihirapan na maglakad ng kanilang mga Tama. papeles. May mga ganyan nga. Nakakaawa po Oo. kasi dahil palipat-lipat po yan eh. Dahil pupunta siya sa Registry of Deeds, pupunta siya sa munisipyo. So medyo mahirap maglakad, delikado po. Kung yung representative nyo should be from, ano ba? Yung kaya pa namang bumiyahe. Parang gano'n, 25 to 50. Mga ganyan. Pero hindi requirement yan. Pero hindi siya requirements. Suggestion Oo, lang para oo. po naman dun Para sa hindi mga rin naman mahirapan. Kasi, correct. especially doon sa mga OFWs na nag-a-assign ng kanilang mga parents, di ba? ng Usually mga parents, mga representative. age 55, 60, 60, medyo na, yung mga medyo nirarayuman na. Kung may kasama yun. siya, that's good. Okay lang para kung may at least, kasama. meron Oo. siyang aalalay sa kanya. Oo. Kasi kung minsan, hindi na nila naiintindihan yung Oo nga sinasabi eh. namin sa Oo. counter dahil parang sa pagod at hapon na Oo yata nga ng eh. ano. Kaya nga. Oo. Okay, so ang maganda po Tama. dito, kung within NCR po ang inyong property, hindi nyo na kinakailangang pumila ng mahaba sa ating Show Boulevard office. Yes, oo. Ang OFW Center po ay open na para sa inyong mga OFW na at inyong mga representative na magpunta sa amin dahil may counter na tayo for housing. Yes, ito yung sa aming opisina sa ating sa Makati. Sa Justin Building sa Okay. 6th floor. 6th floor, Justin Building, sa Buendia to. Along Yes, Buendia correct. to. So, dalhin lang po ninyo yung mga basic requirements, i-evaluate po namin. Kung sakasakali pong nagkataon na kulang po siya, ibibigyan po namin kayo ng listahan kung ano yung mga dapat ninyong Dapat na i-comply dadalhin, pa. oo. Oo. Para sa inyong pagbabalik po sa amin at kumpleto na po, magbabayad kayo nung tinatawag nating reserve, processing fee, which Oo. is 1,000. Non-refundable po ito. Opo. Pag Opo. pinagbayad na po kayo nun, ipapasa na po iyon doon sa ating appraisal. Okay. So, Actually, doon may na. naka-highlight dito. May Okay. dadalhin po na kapag kumpleto na po yung basic requirements at saka yung additional requirements, magdadala po kayo ng, yun nga po, yung 1,000 pesos na processing fee, brown long envelope, Okay. one folder long, at saka po meron na pong fastener. Ayan. Ayun po. Baka magtaka kayo para saan po yun. Kasi po, naka-folder po ang bawat housing loan application natin. Oo. Para po ito sa... Para hindi rin siguro kalat-kalat yung Correct. dokumento ninyo. Kasi Mr. Ray, Yes, nag-submit na ako nung ganito, bakit wala? So, sa harapan po Tama. ninyo, iaayos po namin yan. Okay. I-present sa inyo na lahat ng inyong pinasa ay nandun na po, kung kumpleto po. At pag-forward po namin yan sa housing, mag-expect po kayo ng call within ilang days lang po para doon sa schedule ng ating appraisal. appraisal ng Oo. property. Ngayon, kapag, Mabs, pag nasubmit na nila ito, okay, ano na yung processing time natin? Okay. Ayan. Ang processing time, kung kumpleto po ang inyong requirements, 1 week po makaka-receive, mga 2 to 3 days makaka-receive ka na schedule. Okay? Okay, schedule so, po ito importante ng po pagbisita yung, dun sa ano. correct. Okay. Importante yung contact number na ibibigay ng inyong Yes. representative. Oo. Kailangan kasi pagtawag ng ating pag-ibig, appraiser, meron siyang makakausap para dun sa date
na available yung ating Representative, representative. yes, oo. Pagpunta po niya doon, meron lang pong 1 week para ma-receive po ninyo ang tinatawag nating notice of approval or letter of guarantee. Okay. Kung meron pong problema doon sa pag-a-appraise ng ating pag-ibig, let's say merong technical error doon sa sukat ng lote, Okay. yun yung usual na encounter ng problema natin, bibigyan po kayo ng call. Aside doon, may letter po kayong marireceive from Pag-ibig Okay. Fund. So, kailangan po nating i-comply po yun. Oo. Bibigyan po kayo ng guide kung papaano at saan nyo po kukunin yung technical description noon. Okay. Kasi medyo hindi ho natin siya madidiscuss rito at di lahat ng ating listener Kasi case-to-case makaka-relate. basis po kasi Correct, yan, oo. opo. So, yun lang po yung medyo nakakatagal doon. Pero kung wala naman pong problema, dire-diretso po, I think 1 month kaya na makakuha 1 month, ng no? ano. Yung minimension naming 1 month, ito yung kumpleto, Kumpleto Kumpleto po requirements. ito. Walang Wala na po naging siyang problema. wala siyang mga adjustment dun sa mga dokumento and Oo. everything. So 1 month po ito. Kaya pong i-release ng I-release Pag-ibig ng Pag-ibig Fund. ang Oo. inyong loan. Now, Mabs, ito yung pinakaano nito, no? Kasi syempre yung mga OFWs nagtitingin din yan ng mga other financial institutions na pwede sila mag-loan. Okay. Now, kapag ginawa na nila to at gusto nila mag-back out, in what stage dun sa submission nila gagawin yung back out? Dapat ma-inform nyo po kami. Di ba nag-appraise na tayo? Okay, once na nag-appraise na, Oo, nag-appraise na. na-appraise na, Okay. tinawagan na kayo, Tinawagan na pinadala kayo. na kayo ng Oo. Kaya notice lang, of notice of approval. NOA. NOA or Okay. letter of guarantee. Oh, letter of Oo. guarantee. Pag ho na doon na kayo sa stage na tinawagan pa lang ho kayo na your loan was approved at this amount, kaya lang hindi kayo agreeable. Kasi Okay, yes. pwedeng ganun na hindi yun yung Oo. ine-expect Sinubukan mo. nyo lang. Oo. Oo. Inform nyo lang po kagad kami. Okay. Para naman po, paggagawan lang naman po kayo ng letter na nagwi-withdraw na po Nagwi-withdraw kayo, Oo. Kaya yes. lang po, hindi nyo na po marerefund yung 1,000. Oh, yes, yung Oo. 1,000 na Ipo-pull non-refundable out talaga po yung yun. inyong mga documents po. Actually, yung iba kasing mga OFWs, sinusubukan lang nila. Di ba? Correct. Para tinitingnan lang nila kung magkano yung malulutang Magkano nila. yung maloloan nila, oo. Kasi yung bangko, baka ganito ang rates nila, tapos ganito yung Tapos, rates natin. oo. Wini-weigh din nila yan eh. Siyempre, kahit May comparison din Oo. silang ginagawa. hindi lang pumapasok sa isang Correct. di ba? Ang masasabi ko lang, Sir Eric, ang good thing lang kasi sa atin, pag sa bangka kasi nag-loan, ano bang medyo advantage nga ba? Okay. medyo mahirap. Oo. 1-2 beses kang pumalya. Siyempre, Usually, 3 default payments. na Medyo kagad ang ka na. property mo. Oo. Delikado na. Delikado sa na pag-ibig po, hindi ko naman po sinasabing mag-default kayo ng Yes, payments. oo. Pero, syempre, minsan financial constraint din eh. Yes, may true. problema rin tayong pinagdadaanan. Maaaring Oo. papalya ka ng mga ilang payments. Oo. Inform nyo lang po kami. Oo. Humingi kayo ng statement of account sa amin kung sakasakali po. Oo. At titignan po, meron po tayong mga financial advisor sa housing na mag-a-assist po true. sa inyo kung Oo. papaano po kayo pwedeng makarecover po doon Yes, sa inyong tama. Wag niyo pong walang bahala po yung mga letters na pinapadala sinesend namin. namin sa inyo. Ito po ay pinapadala namin reminding you to pay your obligation. Correct. Oo. Now, kung kayo po ay dumadaan sa isang krisis sa inyong buhay, ipagpaalam ninyo para po na nalalaman din namin, baka po mabigyan maagapan pa namin kayo ng natin. advice po kung ano po yung dapat nyong gawin pa. Correct. Ayun Actually, po. kahit nasa ka na kahit ang property mo is nasa foreclose na. Yes, Marami oo. po tayong cases na ganyan ng mga members natin na napunta yung property nila sa foreclose. Good thing na re-recover pa nila. Yes, kasi yung iba dumadaan lang dito sa pagsubok eh. Oo, tapos nagkakaroon ng pera. May biglaan Tapos nagiging biglang pera. binabayaran nila Oo. in full.
Oo. So, yung mga ganong cases. O kaya minsan oo. nag-update po sila. So, Yes. ngayon Oo. fully paid na karamihan sa kanila. Oo. So, ganun lang po, makipag-ugnayan lang po kayo sa amin. Huwag ho kayong matakot kasi hindi naman property nyo pa rin yun. Yes. Pinaghirapan nyo po yun. Kaya po kami nandito para po tumulong sa inyo. Yes. So, hindi po magpahirap. Magpahirap. Correct. Ayan. Oo. Oo. So, tapos tayo sa housing. Ano pa ba yung Okay. ibang mga loans? Okay. Siguro yung other loans, it will be on our next Next na ano natin. next natin yan. Okay. Oo. So, para po doon sa mga OFWs na mga nakikinig at saka po yung mga viewers natin, nandito po ulit kami para po hikayatin kayong sumali po sa aming mga programa, ang ating Modified Pag-ibig 2 at ang ating pong ongoing OFW Dagdag Ipon Raffle Promo Part 2. I-avail nyo po ito para po makatulong ito in the near future sa inyo. Tama. No? Now, ano pa po ba? So, kung meron po kayong mga kung may questions mga na questions hindi po pala po tayo. tayo papalari na ma-discuss ngayon dito, Opo. pwede po kayong tumawag sa atin sa 894-3389. Okay, ulitin po natin, 894-3389. 3389. Local number po ito, Philippine number po ito. Philippine number po. Opo. Para sa mga representative ninyo o kayo kahit kayo po mismo. Or bisita po tayo sa ating mga offices abroad. Yes, or you can send your emails sa ofwcenter@pagibigfund.gov.ph. Pwede po ninyong i-address yung yung inyong concern kay Sir Eric. Opo. Eric Elioso po ang pangalan niya. Yes po, or kay Mabel po, pwede rin naman po. Ayan po, nandito po kami Opo. para Huwag ko kayo mag-alala, handang, sasagutin ho tumulong. namin Yes kagad po. yun. Priority Ayun po namin yung mga concern ng ating mga member para naman po maliwanagan po sila sa ating mga programa. Yes, so doon sa mga gusto pa hong humabol, ayan po, sa Dagdag Ipon Raffle Promo, yun po, mag-join na po ulit kayo. Ayan Sana po isa sa inyo ang palarin na manalo at magkita-kita po tayo sa ating gaganaping grand draw. Yes, okay. So yung second preliminary draw will be on November 21. Next week na po ito. Ayun po. At sana po ay abangan po ninyo. Oy, by the way, Okay. doon sa mga nakikinig na nag-join na sa raffle natin, Yes. pwede po ninyong papuntahin ang inyong representative sa November 21. Yes, Oh, para at least ma-witness po Ma-witness niya niyo kung kung sino, paano ano. yung pagdodraw natin. Yes, Okay, so Ayun. hanggang dito na lang po. Ito po si Okay. Mabel Villarosa. At si Mr. Eric Elioso po. At lagi po natin tandaan, sa pag-ibig, ang pinaghirapan may katuparan. See you next week. Marinig ko lang pangalan mo, nangingiti